So yun mga kalpa, no, good day nga sa inyo, no. So ito yung update sa tricycle natin. So hindi ko kasi trip yung kulay green na kulay dito sa rim natin, no. Ang gagawin natin dito mga kalpa, tatanggalin natin yung kulay. Bali gagawin natin siyang silver. So gagamit tayo ng liquid sosa. Ayan, ito po yung mga pang linis sa mga baradong pipes sa mga lababo. Ayan, so nasa 68 pesos po ata to. Nabili natin ito sa Magic Star, ayan, sa may supermarket. And ganito po siya mga kalpa, no. So ito sakto na siguro to. Ayan, kung gusto nyong gayahin tong video natin, panoorin nyo po ng buong mga kalpa, no, para makita nyo po yung step by step procedure kung paano mag-apply nitong liquid sosa. Ayan, so bali ito Vans Boy yung rim natin, size 1.4 tsaka 1.2 sa harap, tapos 60-80 yung gulong sa harap, and then dito sa likod 70-80, parehong Maxxis po yan mga kalpa, no. And bago tayo magsimula mga kalpa, huwag nyo sanang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi po kayong updated. At simulan na natin. So dito nga mga kalpa, no, lilinisin muna natin yung rim natin. Tatanggalin muna natin yung mga putik-putik. Ayan, buhusan natin ng malinis na tubig. Kalpa, no, after natin matanggal yung mga dumi, ayan, nabanlawan na natin siya ng malinis sa tubig. Pupunasan na natin yung rim para matuyo po, no, para kapag in-apply natin yung liquid sosa, madali na lang po matatanggal yung kulay nitong rim natin. Tara, punasan na natin ng tuyong basahan. So dito nga mga kalpa, no, hanap lang po kayo ng container na maliit para itatransfer natin itong liquid sosa. Tapos kuha rin po kayo ng paintbrush or toothbrush, no, para ipapahid po natin ito dito sa rim set natin. After nga yan mga kalpa, no, pwede na natin siyang ipahid. So ayan po siya. Huwag nyo na lang idadampi yung balat nyo rito, no, kasi baka meron po kayong allergy. Ayan, medyo matapang din kasi itong mga kalpa, no. Ayan, gamit na lang po kayo ng gloves. Tapos sisimulan na natin mag pahid dito sa rim set. Tignan natin kung madaling matanggal. Ayan mga kaalpa, oh, natatanggal na siya, nagiging kulay silver na yung rim natin. Huwag nyo na lang pong ipapahid sa balat nyo to, no. Tsaka mag shades din po pala kayo, baka tumalsik sa mata ninyo, mabulag pa po kayo kasi matapang po na chemical itong liquid sosa.
nakita nyo naman, oh, talagang natatanggal po yung pintura. So dito nga mga kalpa, no, pagka na-applyan nyo na yung buong rim, ibabad nyo lang siya ng mga 10 minutes and makikita ninyo bumubula na po siya, natatanggal na po yung pintura ng rim natin, magiging silver na po siya, no? Ayan. So tutok natin, wag nyo na lang siyang ipapahid sa mga may pinturang parts, no? Ayan, mag-ingat na lang po kayo. So katulad nito, may mga tumatalsik sa balat natin, medyo makati siya. Ayan. So after nitong sa harap, doon naman po tayo sa likod. So in center stand nyo na lang yung motor ninyo para naikot nyo po yung rim set natin. So yan, dito naman tayo mag-apply sa rim set natin dito sa likod mga kalpa, no? Ayan. After nating mapahiran ng liquid sosa itong likod natin, ayan, hintayin nyo lang, no? Kung saan naman na pong matatanggal yan, magiging ganyan siya, tapos bula-bula na po yan, no? So dito sa harap, ayan mga kalpa, no, kung makikita po ninyo, talagang natatanggal na siya, sinusunog ng liquid sosa yung pintura dito. Ayan. So yung mga natitirang kulay dito sa rim natin, ayan, yung sa mga sulok-sulok, pahidan nyo na lang ulit yan para matanggal lahat. So dito nga mga kalpa, no, wag po ninyong gagamitan ng steel wool para matanggal yung pintura. Hayaan nyo lang pong kusang matanggal yan, kasi bubula-bula po yan, susunugin niya yung pintura natin. Paalala ko lang po ulit, no, wag po kayong gagamit ng steel wool kasi magagasgasan po yung rim nyo po dito. Pagka kinudkod nyo ng steel wool yan, hindi na po matatanggal yung marka, yung parang malalalim na hairline. Ayan, hayaan nyo lang po siya mga kalpa, no. Ayan, ganyan na po yung magiging itsura nya. At pag totally tanggal na nga po lahat ng pintura, pwede na po natin banlawan ng tubig na may sabon, no, para matanggal po yung chemical. Tapos banlawan ulit natin ng malinis na tubig, tsaka natin punasan ng basahan. So yun mga kalpa, no, after 10 to 15 minutes, ganito na po yung magiging itsura ng rim natin. So kanina po kulay green yan, ngayon silver na po siya. So bali ganito rin yung na-consume natin na liquid sosa. So yung natira, itabi nyo na lang din, pang linis nyo ng lababo, mga inidoro, no. So wag nyo pong hayang madikit ito sa katawan ninyo kasi makati. Tapos wag nyo pong hayaan din na tumalsik ito sa mata ninyo kasi nakakabulag po ito, no. Kuha na lang po kayo, salamin na lang po kayo. Ayan. So dito babanlawan na natin siya mamaya ng sabon tsaka malinis na
tubig. Ayan, ito na rin po yung update sa likod mga kalpa, oh. Bumubula-bula na po siya. Nasusunog na yung pintura. Ayan, natatanggal na rin yung mga kalawang dito. So yun mga kalpa, no, banlawan na natin ng malinis na tubig na may sabon yung rim set natin. Ayan, let's go. Twenty minutes later. So ito nga mga kalpa, nandito tayo sa bukid. So tapos na nga pala natin ma-liquid sosa yung rim set natin dito. So pakita ko lang yung kabuuang itsura niya, yung final result, no. Ayan. So ito, napakaganda mga kalpa. Ayan, kung mapapansin niyo, 'di ba yung dati kulay green siya? Kasi nag-red tayo ng bubong eh. So gusto ko dito dadalawa lang yung kulay, silver, black. Ayan. Tapos bali tatlo pala, red, silver, tsaka black. Yan lang yung gusto kong i-partner dito. Bali tricolor lang siya, no. So yan, kung mapapansin niyo, napakaganda ng pagkakatanggal natin ng kulay. So ang suggestion ko sa inyo, kapag magli-liquid sosa po kayo, wag nyo masyadong wag nyo masyadong ibabad ng matagal, no? Kasi kapag matagal po yan, hindi nyo agad binalawan, mangingitim po yung rim ninyo. So ayan, so sabi ko sa inyo, mga 10 to 15 minutes lang. So pag alam ninyong natanggal na, pwede nyo na pong banlawan ng tubig na may sabon, tsaka malinis na tubig, tsaka nyo siya punasan, kudkudin nyo kung may mga natitira pa, no? Ayan, so napakaganda ng final result mga kaalpa. Ayan, so sobrang ganda, oh. Paikutan lang natin. So ito, ilayo ko muna. Napakaganda mga kaalpa. So ayan yung harap. Tapos yung side wheel, silver din, binagay lang din natin siya kasi pure stainless eh, kaya binagay lang din natin. Yung side wheel natin, papalitan din natin yan. Baka magtanong kayo, yung size po ng gulong natin dito sa side wheel ay 70-80. Pinartner lang din natin siya sa likod. Bali yung mga gulong natin dito ay Maxxis. Tapos yung harap, 60-80 po yung gulong natin dyan mga kalpa. Ayan, pakita lang din natin dito. Ayan, oh, ang angas. Bumagay din siya sa caliper natin na RCB. So ito, dito naman tayo sa gilid. Ayan, so sa likod, bumagay din yung rim set natin dito sa Yutaka contact point. Napakaganda tignan mga kalpa, napakalinis. So sa susunod na video vlog natin mga kalpa, no, ituturo ko po sa inyo yung mga basic tips and guide dito sa pag-maintenance, tsaka yung mga issue dito sa Honda TMX 125 Alpha, no. Tapos pagkatapos niyan, sasabihin ko po lahat ng mga piyesang pinagkakabit natin dito, yung mga conversion na ginawa natin, no. Ayan, ipapaliwanag ko po sa inyo ng maayos, tsaka ipapakita ko po sa inyo, no. At ibibigay ko po yung mga link dyan sa pin comment tsaka sa Shopee, no, kapag gusto nyo orderin. So yung sa liquid sosa, ibibigay ko na lang din yung link dyan para pagka kinlik ninyo ay rekta Shopee na po kayo mga kalpa, no. At isa lang ang iniling ko sa inyo mga kalpa, kung nagustuhan nyo itong video natin, i-like nyo na lang po, no. Mag-iwan po kayo ng like. Tapos wag nyo sanang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi po kayong updated, no. And thanks for watching. Liquid sosa lang po ang baon mga kaalpa.